Tignan natin mga kababayan tong si Libiste kung paano ipahiya. Neto naman si Ted Pailon, mga kababayan. Ano? Eto na. Pasok. Pero, Sige, sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito. Kita nyo, no? Yung accent, kala mo, Amboy. Amboy, mga kababayan, kasi Nepo baby pala to. Oo, sabi mga kababayan, Nepo baby ito kasi daw yung mga, magulang nito, nasa politika, na pag-aral sa Amerika, yun nga lang, na-kick out siya. Kasi mga kababayan, ang ginawa, nangopya. Tapos mga kababayan ko, naging padidies-dides to. Pan pala ni Digunyo to. Pan pala, ni Amboy, si Digunyo. Si Digunyo pala mga kababayan ang nag-aproba doon po sa solar kinemi niya na ngayon mga kababayan, hindi naman pala pinapakinabangan, ha? Eto na. Wala hong pakinabang yung mga Pilipino doon sa mga pinaggagawa niya, pero mga kababayan, eto na. Over the weekend kasi, may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro sa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is, ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Nako, yan na. Ito mga kababayan, sa mga hindi ko nakakalam, yung binanggitong pangalan, yung Terry Redon, yung kwadrado yung mukha, ano? Yung congressman na madaldal din na kwadrado yung mukha. Yun po yung binibira niya. Nakalimutan niya mga kababayan ko, na kakahalal lang nung Saro Saro Bicol ba yon? Basta yon. Kahalal lang ho. Oo. Ngayon mga kababayan, binibira niya na meron daw hong insertion. Oo. Ito. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And the same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nagsubmit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede natin tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Redon... Ayan na. Makinig ka, ha? Mr. Redon, remind mo. assumed run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee, ha? Ito pong Ayan na, puki ng ina, kinakabahan na, sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po, no? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro, just to put it in the right perspective po, Congressman. Kita nyo? Kasi ikaw gusto mo lang idama yung kwadrado yung mukha, ayan. Baka naman yung Saro Bicol na yun, Bicol Saro Kineme. Ito kasing mga party list na to mga kababayan ko, sa totoo lang, puro lang naman ang gusto niyan, magnakaw mga kababayan ko, kita nyo, puro mga party list ang nadadamay, nasasangkot pag nanakaw. Wag na tayong wag na tayong mamili. Basta magnanakaw, benggahin natin. 'Di ba? Kahit pa mga kababayan ko, kahit sino, kahit pinsan pa ni Pangulo. 'Di ba? Basta magnanakaw 'yan, gano'n. Ito na. No, ibig sabihin, Putik na yan, yung mata niya, nininervyos na. noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just to... nga, ibang-iba pa. Bakit tinamay mo? Tapos biglang binago. Yun daw yung party list, hindi naman daw si Redon.
put it in the right perspective po, Congressman. Oh. Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya Okay. ako po, I agree with you. Yes, sir. Biglang kumambyo mga kababayan ko, yung party list daw yung tinutukoy niya. Hindi naman daw mga kababayan ang tinutukoy niya, si Ridon, ha? Oh. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ako Okay. po, I agree with you. Pwede kong Ayan na, replay. Oh. banggitin ang insertions niya. Niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Kita nyo? Kaya paano natin paniniwalaan ang isang kumag na to? Kahit pa ayaw ko kay Ridon, mga kababayan ko. At mas lalong ayaw ko rito kung ganito magpaliwanag ito. Mga kababayan ko, isa lang naman yan. Kung meron ka talagang ebidensya, may sulat, meron kang mga files na magtuturo sa nanay mo at sa mga sinasabi mo mong, ay nako. Mga kababayan ko, di dapat nilabas na niya. Hindi yung meron pang andaming kwenta, wala namang kwenta. Ngayon ang nangyayari mga kababayan ko, para na lang ito yung pulburon na video na pinalabas nila. Gagawin na naman nila ng mga baitang-baitang, uutuin yung mga mahihinang mga nilalang na katulad ng mga DDS na walang Diyos. Diba? Mga kababayan ko, ganun at ganun, paulit-ulit kasi doon nila nadadali, naloloko, nauuto yung mga DDS na walang Diyos. Oh! Tama ba mga kababayan? Oh, yun na. Panoorin nyo ha. Oh, Bombo, Boss Mike, Bombo. Pasok! Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro isa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is, ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede natin tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na kontraktor. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Ridon assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee, ha? Ito pong sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po, no? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro, just to put it in the right perspective po, Congressman. Oh, di ba? So mga kababayan ko, para sa akin kasi mga kababayan, kapag ka nagsinungaling ka ng isang beses, kadalasan ang sasabihin niya, kasinungalingan pa rin eh. Sa totoo lang, na, di ba mga kababayan ko, kapag ka tinatapalan mo lang yung kasinungalingan mo ng another kasinungalingan, wala na ho. Lahat ng sasabihin mo, kasinungalingan na yan. Kaya etong paandar nito, etong libiste, mga kababayan, maaari ho na yung iba, totoo, kaya lang, hindi niya ipalabas-labas kasi wala naman talaga siyang hawak na pruweba. Ganun ho yan. Kaya ho, ang nangyayari, ala tsamba, kung ano na lang yung pupulutin at kung ano na lang yung pong sasakyan ng mga DDS na tatanga-tanga, yun na lang. Oo.
kung ano na lang, parang kasabihan sa Ilocano. Para bang sabi nga nila sa amin, sa Kailokohan, impalapal nga ayat, barbareng may salat. Ha? Ano? Tama ba yung mga Ilocano? Parang gano'n, no? Parang, oo, impalapal nga ayat, barbareng may salat. Parang ano Oo, parang bahala na. Pag binato mo kung sino tamaan, yun na yun.